O, dating OSDO, ginisa daw sa full trial. Ayoko niyan. Dito na tayo sa ano, dito na tayo. O, ginisa ng Senator Judges. O, ito. Pakinggan natin yung ginisa ng Senator Judges. Sige nga. Ang paulit-ulit na sagot ng testigong si Gina Acosta kaugnay sa pinagkagastusan ng OVP confidential funds. Git ni Acosta, tanggap niyang siyang mapaparusahan kung mapatunayang mali ang paggamit ng pondo. Live mula. Diba, patay? Wala na. Tanggap ni Gina Acosta na siya ang may kasalanan kung nagkamali because trabaho niya po yun. Bilang Senior Disbursement Officer, trabaho ko po yung mag-disperse. Ngayon, if you feel, if the evidence shows na I failed sa trabaho ko, which is my responsibility, and if the repercussions, one of the repercussions, I'll go to jail, ganun talaga. Ako nga yung responsible. Bakit ko idadamay si Inday Sara? May proyekto si Inday Sara. Ito yung pinag-usapan natin sa ating nating project. Yan yung project natin, ha? I-implement nyo yan. May pera na, hiningi natin para yan dito. Ni-request ko yan sa Office of the Malacanang. Sir, kailangan ko po ng pera for this. Ito na yung pinag-usapan natin, ha? Kaya nga binudget natin. Ito yung kailangan natin. Ganito request natin, pero ang binigay sa atin, ganito lang. So yan ang binigay sa atin. Itong pera na to, lagay mo rito sa project ito. Ito, dito. So, bigyan ng instructions si Inday Sara. Ngayon, sa'yo binigay yung pera. Mayroon ng instruction. Saan dadalhin yung mga pera na yan? Hindi naman nagdesisyon si Gina Acosta mag-isa. Teka, bigay ko sa kapitbahay ko yung 20, di ba? Susan Garvez, mabuhay ka. Bibigay ko sa pinsan ko yung kalahati, bibigay ko sa nasa likod ko yung... Hindi naman ganun, meron niyang plano. Meron niyang plano, saan gagamitin yung mga pera, naka-budget na yon. Itong pera na ito, bigay mo kay yung confidential funds na ito, bigay mo dito kay na chika kasi siyang Tapos yung iba, ito yung proyekto natin. Ito yung contact person natin for this project. 'Di ba, Rizalin Siran, mabuhay ka. Tawa ka ba? Mabuhay ka. Ito naman dito. Ikaw mismo nagbibigay dahil nga nasa yung pera . Ikaw yung mismo nagbibigay. Pag sinabi ni Inday Sara, ibigay mo rito, hindi mo binigay dito, hindi mo sinunod si Inday Sara. Ngayon, ang problema, syempre, it's your responsibility. Sinabi na ni Inday sa inyo kung anong gagawin ninyo. Halimbawa, nilagay naman dito sa palengke. Ito, pamalengke to, pamalengke. Bumili ka ng adobo. Syempre, ikaw mo mismo yung bibili ng adobo. Hindi, uutos ka. Bibili ka ng adobo. Bibigay mo yung pera doon sa kontak sa tao na bibili ng adobo. Then, yun yung nakapirma doon sa receiving. Tapos, ito na yung resibo ng mga rekado ng adobo. So ngayon, ipabibigay mo na yun ngayon kay Kowa. Kowa, yung pera na to, dito napunta. Binili ng adobo. Ito yung nakatanggap, si ganyan. Ganun yun. Yun ang trabaho ni Gina Acosta. So kung nagkamali siya ng pagdi-disburse ng pera, kasalanan ni Inday. Kasalanan niya. Kaya nga sabi niya dyan, if sa tingin ninyo may nagawa akong mali, if the ombudsman will find out na nagkulang ako sa trabaho ko at kailangan kong makulong because of that, tatanggapin ko. Why? Because it's my responsibility. Hindi pwedeng makulong yung ibang tao sa pagkakamali ko. Ako yung nagkamali, so ako yung dapat makasuhan. Tanggap niya yun. Hindi, ang tagal nyo na kasing kinakausap to si Acosta, hindi nyo mapabaliktad kay Inday Sara kasi ang dali lang para kay Gina Acosta nasabihin na, si Inday Sara po kasi talaga nag-utos sa akin. Sabi niya, bayan mo nang wala resibo. BP Sara naman ako, sikat ako. Yun lang, alam mo, isang beses lang bumaliktad niya si Gina Acosta ng ganun, putsang inang yan. Talagang yun ang gusto nila mangyari, bumaliktad si Gina Acosta. Hindi bumabaliktad si Gina Acosta. Ang tagal-tagal na kasi alam niya, kilala naman niya si Inday, hindi naman magnanakaw yun. Ayaw ibenta ni Gina Acosta yung kanyang kaluluwa sa mga demonyo. Katulad ni Gutesa, nung 4 na marin sa bumaliktad. Hindi siya ganun. Matibay ang paniniwala niya kahit may sakit asawa niya. Pwede nga siyang i-pressure ngayon . Sige. Saan naka-hospital yung asawa niyan? Gipitin natin. Pwede nga siyang gipitin para lang bumaliktad siya . Parang si Pastor Kibuloy din. Ginigipit. Para bumaliktad siya. Bumaliktad. Hindi. Prinsipyo tawag dyan. Makulong. Kung may nagawa akong kasalanan, sa tingin ninyo, makukulong ako may kasalanan . Hindi naman pwedeng ako gumawa ng kasalanan, ang ipakulong ko si Inday Sara. Wala man siyang kinalaman. Nagbigay lang si Inday Sara ng instruction sa amin saan namin gagamitin yung pera. Susundin namin yung instruction na yun. Ngayon, yung pagdi-disburse ng pera, si Inday Sara ba nagbibigay ng pera sa mga yan? Si Inday Sara nagbigay ng pera kay kay Mary Grace Piatos? Si Inday Sara nagbigay ng pera kay Pagong? Kay Pusa? Hindi naman. Ako nagbigay ng pera dun . Bakit si Inday Sara may kasalanan? Ako may kasalanan. So, ba't may impeachment? That's the whole point. Kung pinatutunayan dito nilalagutan at ng mga tagagong senador na ito, na itong si Gina Acosta mayroong problema sa kanyang trabaho,
O di dapat talaga walang impeachment. Hindi yan articles for impeachment. That is if it is plunder or it is graft, then file the necessary case sa proper agency, which is Office of the Ombudsman. O yung Office of the Ombudsman ngayon, may kaso na siya sa Office of the Ombudsman eh. So yun na yun. Let the Ombudsman decide and the Sandigan Bayan decide kung talagang nagnakaw nga ito. May malversation nga dito. So hindi ito impeachment dahil si Inday Sarang naglustay ng pera na yan. Kung may nilustay man. Kung may pera man na nasayang o napunta kung saan-saan na hindi maliquidate, hindi yan kasalanan ni Inday. Kasalanan ni Acosta at saka nila Chika yan. Silang dalawa nagtatalo eh. Si Inday Sarang nagbigay man lang ng utos. Di ba ganyan din ang logic na ginagamit nyo kay Bongbong? Pinirmahan ni Bongbong yung budget. Pinigay yung pera sa DPWH. Yung DPWH, nangatkong. Nung sinabi ni Zaldico, tsaka ni Martin Romualdez na I will not go down alone. Hindi nangyari itong corruption na ito. Kung hindi corrupt si Bongbong pwede mong gamitin yung logic na yan. But since corrupt siya, tas gusto niyang iligtas yung sarili niya, tapos inilalaglag niya yung ibang mga tao. Katarantaduhan yun. Kung halimbawa si Inday, yung pera, asan yung pera? Binigay ko sa'yo. Inutusan kita, gawin mong ganito. Ginawa nyo naman. Ginawa nyo. Okay, it's on report. Ito, so success ba yung natin operations? Yes, very good. Congratulations sa ating lahat. Liquidate nyo na yan. Ang problema, yung COA ayaw pumayag. Ano magagawa ng opisina nila? Meron ka na sandamukal na mga resibo, ayaw pa nilang tanggapin. Bakit? Politically harassed sila eh. According sa mga bali-balita, yung COA, nagsimula lang magbigay ng mga notice of disallowances noong panahon na ang budget nila hawak ng Congress. Yun lang yun. So may political pressure. Kaya ngayon kahit anong liquidate ng Office of the Vice President, kahit tama yung liquidation nila, pag sinabi ng COA, hindi namin tatanggapin yan, notice of disallowance kagad yan. Kahit tama naman, kaya nga may Korte Suprema eh. Kasi pwedeng maabuso ng COA yung kanilang discretion. Yung grave abuse of discretion, alam nyo yun, pwedeng abusuhin ng COA yung kanilang kapangyarihan na ikaw, pag galit sila sa'yo o kapag may utos ng boss nila na itong tao na ito, trabahuhin mo, kahit anong liquidate niya, mali ito. Pag di mo tinanggap yon, after 3 beses na binabalik-balik mo sa kanila yung resibo, ano na yun? OM ba yun? AOM na yun. Tapos notice of disallowance na yun. Ganun yung boss. Yun yung maluloko. Sabi ko nga sa inyo, maluloko yung mga tangang loyalista at mga dilawang mga bobo yun. Ako maghapon akong nagpapakalikot ng sasakyan pero kutsa alam ko yung nangyayari. Hindi kayo makalusot sa akin. Sa Senado nangungun sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano mga tinanong ng Center Judges kay Acosta? Jiggy, hindi na nga naiwasan na maitago ng ilang Senator Judges yung kanilang inis. Ganun na rin yung, hindi na rin maitago ng mga dyan. Tangina lahat kayo pasikat. Hindi naman kayo araw. Tangina, araw yarn. Saan makakita parang Bold Star mag-report? Gumaganon pa. Tangina, tinan ninyo. Ano mga tinanong ng Center Judges kay Acosta? Jiggy, hindi na nga naiwasan na maitago. Jiggy, hindi naman maiwasan. Ano po, tangina to mga to, kanya-kanyang pasikat. Sabi ng uso ba ngayon yan? Uso yan? Uso yarn? Patrending ang puta, akala mo ganda yarn. Ng ilang Senator Judges yung kanilang inis. Dito nga sa mga sagot ni dating OVP Dito nga sa mga sagot ni dating itong mga reporter, pare-parehas sila, si Tulpo, itong mga ulul na ito. Itong mga taga TV5 ang putya, kala mo kinakalikot sa puwet pag nagre-report eh. Special Disbursing Officer Gina Acosta. Kanina kasi sa pagtatanong nito ni Senator George Raffy Tulfo, natanong niya yung tungkol doon sa mga questionabling pangalan na lumabas nga doon sa acknowledgement receipts na syempre nakatanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na riyan sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, May Pamana, Shane Ngit-Ngit, gayon din si Sinuso or Suniso Bela. Anong sinuso? Ha? Ate, anong sinuso? Sinuso ka? Sino sinuso? Putang ina. Ayong mga taga TV5 kayo ha, malilibog kayo pare-pareho ha. Sabi ni Raffy Tulfo, bilat. Yung belat, bilat. Ito naman sinuso. Okay nang ina, sinong sinuso? Kaninong joga yung sinuso? Suso mo? Tang ina nyo, kala nyo makakalusot kayo sa akin ha.
Ulitin natin, te. Putang ina, sinong sinuso mo? Ha? Sino sinususo mo? Kaya siguro ganun ang ganun yung nguso mo. May sinuso ka dyan. Doon sa acknowledgement receipts na syempre nakatanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na riyan sina Antonio Pagong, Oh, sino pa? Timon Andrew Pusa, At saka, pagkataas ni Pusa, sino? May Pamana, Shane Ngit-Ngit, gayon din si Sinuso or Sinuso. Cheche. Oh, kinang ina nyo. Oh, tang ina ninyo, mga mainstream media kayo. I-edit nyo rin. Edit pag may time. Tang ina kasi yan ang hirap pag live eh. Ha? Sinuso yung bilat, ganon? Sige, putang ina nyo mga taga TV5. Yeah, Rapi Tulfo pa more. Erwin Tulfo pa more. Ha? Ano? Mayroong bilat, may sinuso. Sino sinuso? Puta kaya may pasuso ka dyan eh. May pa-breastfeeding ka dyan, te. Masyado mababa yung damit natin, te, ah. Sinuso ka. Tangina, wala na. Tapos na. Umpisa pa lang. Tapos na yung laban eh. Sinuso ka agad eh. Pucha, wala nang intro. Pagpasok ng kwarto, sinuso. Buisit. Putangin ng mga taga-bagbalita to. Manunod pa kayo magbabalita ganyan. Dito na kayo kay Boss Dada. Dito na kayo sa Banateros. Puta, sa amin walang sinususo. Oh, tangin na. Manyakis Network. Kung merong Katol Network, puta, may Manyakis Network. Yung Belat, ginagawang Bilat. Putangin na yung pangalan, ginawang Sinuso. Sino yung Sinuso? Ano bang pangalan ng Sinuso na yan? ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na riyan sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, May Pamana, Shane Ngit-Ngit, gayon din si Sinuso or Suniso. Sinuso si Suniso. Ay, tangin ng TV5 to. Sinuso, si Siniso. Oh, tangin na, nahiya din siya sa sarili niya. Kalandi kasi, inuuna kalandian eh. Hindi ka naman maganda kasi. Mag-report lang. Kung gusto maging bold star, pumasok ka sa Viva Max, ganyan. Pumasok ka sa mga casting dyan, tinitira sa puwet, ganon. Inan yan. Kababaeng taong hilig sumuso. Sinuso, si Suniso. Hoy, Brent Narya, na sumuso ka ba? Sinong sinuso mo, si Suniso? Pucha, ang babait namin dito, tapos kayo nagkakalat ng ganyang kasamaan. Hayop kayo talaga, mainstream media kayo. Tangina, alam mo kung ba't nagbabarilan sa eskwelahan? Dahil sa inyo eh. Puchang inang yan, yung Suniso, sinuso. Ay, nako. Oh, may nagtatanong ba, Gcash ko yung nasa baba? Hindi, Gcash yan Gcash yan nung kapitbahay namin. Tangina, ba't ko naman ilalagay yung Gcash nung kapitbahay ko dyan? Gcash ko yun, syempre. Ayun naman para naman kayo mga hacks dyan, nasuso ka ngayon. Hindi kasi itong babae na to bastos eh. Pasensya na sa mga bata o yung mga anak ninyo, baka naman sumususo pa yan. O pag grade 5 na, huwag na sumususo, iba na yan ha. Tigilan nyo naman na. Hoy, kapag grade 6 na yung anak mo, huwag mo nang pinapasuso. Hindi ka na nagpapakain, nasasarapan ka na niyan. Tanginang bastos ko na naman tuloy. Gago kasi itong mga to mabait na ako eh. Bait ko na po siya pag napanood to ng mga mababait na tao, mabibisi naman sa akin. Si Boss Dada talaga. Tangina kung ano sinasabi. Paano nanonood ka lang ng balita, may narinig kang sinususo? Ganyan na ba ngayon? Walang bastos dito, di ba? At kami dito, mga matitinong tao kami. Pinanganak kami lahat sa sabsaban. Pucha, binisita kami ng 3 hari, lahat kami. 3 haring mago. Tapos pucha, manood ka sa TV5, puro kabastusan pala yung hayop. Puro kabastusan pala yung mapapanood mo. Pucha, hindi na tayo natapos sa balita dun sa mga putragis na ito. Magkasama si Sinuso at saka si Mang Sususo. Ayan, magkasama sa isang... Be good tayo, mabait nga tayo. Itong mga gagon na to, binibigyan tayo idea. Ayan magkasama si Bilat at saka itong si Sinuso at saka si Mahilig Sumuso. Ayan Sinuso, Mahilig Sumuso, magkasama sa isang screen. Palakpakan. Ayop, saktong-sakto, no? Saktong-sakto. Ang galing ng TV5. Pucha, kilala nyo, alam nyo, ha? Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, May Pamana, Shane Ngit-Ngit, gayon din si Sinuso or Suniso Belat. Sinuso, putang ina nyo. Kinang ina mga balita sa Pilipinas. Pag narinig tayo ng CNN, sabihin ng CNN, putang ina mga Pilipino, mga baliw na talaga. Tapos gusto nyo sakupin tayo ng China? Puta, sinong gagong bansa sasakop sa atin? Puro abnormal mga nandirito.
Ha? Ha? Sino? Sino? Putang ina ninyo. Sakupin tayo ng China ganyan, ugali natin. Balita, siniso, sinuso. Sasabihin ng China, tang ina ninyo mga Pilipino, hindi namin kayo sasakupin. Baka kayo pa sumakop sa amin. Pukin ang ina ninyo ang titigas ng mga ulo nyo. Uy, Tariela, hindi tayo sasakupin ng China. Ganito ugali ng mga Pilipino. Siniso, sinuso. Yung bilat-bilat. Gago, hindi tayo sasakupin ng China. Huwag ka mag-alala. Tangina, kahit ipilit mo, hoy, China sa inyo na Pilipinas. Sabihin ng China, wag na, uy. Tangina nyo, pag sinabing bawal tumawid dito, tawid kayo ng tawid dyan. Titigas ng ulo nyo. Pa namin kayo sasakupin, eh. Ang dami ng sakit ng ulo dito, dadagdag pa kayo. At according nga doon sa ilan pa sa mga nakita na po na ni Senator Judge Raffy Tulfo, may mga acknowledgement receipts na iba-iba. Ganun mo yung mukha mo. Sige, ganyan mo yung mukha mo, te. Ayusin mo. Hindi sinususo mo. Sinususo mo yung balita, eh. Yung pangalan, pero pare-pareho yung mga pirma. Kaya tanong ni Tulfo dito kay Acosta, hindi mo man lang ba yan pinalagan nung sinumito sa'yo ni Colonel Lachica itong mga acknowledgement receipts o dokumento? Ang sagot ni Acosta. Mga ganun yung gusto. Ang sagot ni... Ba't ganyan? Ganyan mo magbalita. Si Corina Sanchez ba lumalandi ng ganyan noon? Sumikat man si Corina, hindi lumandi ng ganyan. Teddy kasi sikat. Anong pangalan nito? Anong pangalan itong ano na to? Ano pangalan to, Diego Lati? Kumanyaki siya si Diego, eh. Diego, anong pangalan ng babae na to? Ako hindi ko nga siya kilala, eh. Lagi nagbabalita to. Oh. Laging Pining Garcia, gago. Akala ko pangalan nito si Pining Garcia. Tangin na bastos. Hindi pala. Hindi ko man kasi kilala to. Hindi yan si Pining Garcia. Ira, putsang ina. Hindi si Pining Garcia yan. Di ba yung si Pining Garcia? Tomboy yung asawa nun. Oo, Marian Enriquez. Oo, tangina, kita mo. Hindi ko nga siya kilala. Kaya lang mo ba magpalandi-landi na ganyan. Galingan mo magbalita, wag puro kalandian kasi. Acosta, pareho lang. Sabi niya, nag-rely siya, nagtiwala siya doon sa isinumiting mga dokumento Alam mo si Risa Ontiveros na magsalita, eh. kanya ni Colonel Lachica na siyang inutusan ni Vice President Sara Duterte na magpamahagi nga at humawak nitong confidential funds dahil siya daw yung expert dito nga sa confidential operations. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan,
kita.